Ah, magandang umaga. Ah, so, may, magandang umaga sa ibang, magandang umaga sa ibang video ko. Kailangan ko mag-practice ng Tagalog at lagi kong ipinagpaliban ang video ko kasi wala akong ideya o yeah, naubusan ko ang mga inspirasyon ko. Kaya ito ang ibang ito ang ibang video ko. Uh, ipinapakita ko sa inyo ang sa mga ano sa mga ibang video clips mula sa o galing sa Philippine trip ko. Pero ito ang video na to. Ang video na to gusto kong ibahagi ang isip ko at kung ano-ano ang iniisip ko ngayon. Ngayon ay ang tawag ngayon ay Black Saturday. Yung Sabado pagkatapos ng Good Friday at Easter bukas. So ano? Ano ba ang gusto kong sabihin? Okay, simulan. Simulan na tayo. Tara na. So, may script ako dito na sinulat ko kahapon. So, nakapagpasya akong magayuno kahapon kasi Good Friday kahapon at Catholic ako. So, kailangan kong mag-ayuno, mag-fast para sa palakahin ang loob ko. Pero parang sumobra ako kasi talagang wala akong kinain mula sa Huwebes actually. So akala ko kaya kong magayuno hanggang sa Huwebes mula sa Huwebes hanggang sa Easter. Pero halos nahimatay ako kahapon. Kaya wala akong kinain talaga. At tapos wala akong nagawa. At humiga ako sa sahig. Doon sa sahig. At umisip lang ako sa sarili ko kasi yun ang lahat ng nagawa ko. At yeah. So nawalan ako ng lakas kahapon at sobrang gutom.
mauhaw? Yun ba? Sobrang gutom, uhaw, at puyat. uh, Oo nga. Sa ano, parang nararenta ko na, or, ano, madadala ko. Hindi ko alam. Oh, okay. Magkape. Okay. So habang nakahiga ako sa sahig, umisip lang ako kasi yun ang nagawa ko lang. At nagduda ako sa sarili muli. Yun ba? Ganun ba akong kahina? Ganun ba akong kahina na hindi ko kayang mag-ayuno, mag-fast? Hindi ko kayang tiisin ng gutom? At sobrang negatibong isip ko. Pero yun ang parang maging mapagumaba ako. Kasi inisip or pinag-isipan or nagsimula akong umisip tungkol sa mga pasyente ko sa ospital kasi sa Huwebes nagtrabaho ako sa ospital at nagtaka ako kung gaano kahirap ang karanasan ng mga pasyente sa sa ospital. Is that and at pag naranasan ng gutom na parang hindi ko kayang kumilos, inisip ko sa sarili ko, ganun ba ito ang karanasan ng mga pasyente sa ospital? O ano ang sinulat ko? Ganito ba ang pakiramdam nila? Ganito ba ang pinagdadaanan ng mga naka-NPO? Yun walang makain kasi inutusan sila ng mga doktor. Tapos may sakit pa sila. So meron yung pasyente na may walang enerhiya, walang lakas at daming sakripisyo at naawa ako sa kanila at inisip ko na o sabi ko sa sarili ko, may sakit sa ospital pero ako pa ang naiinis sa kanila habang nagtatrabaho ko na may reklamo pa ako pag pagod ako, may or walang walang maunawaan ako
sa pasyente. Pero, I mean, sa totoo, naiinis ako para sa kabutihan o sa kalusugan ng mga pasyente kasi hindi ko nagustuhan ang tingin or ang tanawin. Ito eksena na may bed rest patient at parang nawalan siya ng pag-asa sa sarili niya. Naawa ako sa mga tao na nawalan sila ng pag-asa at nagdududa sila sa sarili nila. Kasi sa tingin ko pareho ako noon or doon. Pero may pagkakaiba namin. Madali pa akong umasa kasi hindi ko pa naranasan ang ganong klaseng paghihirap. Ibig sabihin, hindi ganon kahirap ang karanasan ko kumpara sa mga pasyente o kumpara sa ng mga pasyente. Tama ba? Pero yung mga pasyente, mahirap na silang umasa kasi nadaanan na nila yung pagkalawa ng lahat. Yung pagkalawa ng lakas, yung katawan nila, yung autonomy, yung pagpipilian nila, yung control sa buhay nila at dignidad. Kaya nawalan sila ng pag-asa at tiwala sa buhay. So, gusto kong tumulong sa kanila. Ay, grabe. Baka nainip kayo. Pasensya na. So pag inisip ko sa kanila or pinag-isipan ko pag pinag-isipan ko sa kanila at nanalangin ako sa Diyos, nalaman ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong maging pagkumbaba at mauunawaan ko ang mga pasyente. Kailangan kong maging mapagpasyente sa mga pasyente. At in light of the Good Friday spirit, nalaman ko na kailangan nating mamatay sa sarili. Kailangan nating mamatay sa sarili at maialay natin ang buhay natin para sa iba at para sa Diyos.
So ito na ang practice ko sa Tagalog kasi gusto kong makapag-practice ng mas meaningful para sa akin. Ayoko ng hindi gusto ko ang flashcards at yung actual pag-aaral, yung actual study. Hindi ko nagustuhan. Even in school, I keep looking for tricks and things to avoid doing all these lame lame studying things, like just trying to memorize. I really hate memorizing. Oh, I'm looking at myself and not the camera. I really hate memorizing, or kamu. Yeah, Jesus. I really hate memorizing. I don't know what I'm doing. I know. Okay. Um, I really hate memorizing talaga. So this channel is going to be how I'm going to practice. Okay. So I'm going to use this channel to practice Tagalog and share my tips and hopefully help others. And oh, I this setup is so funny to me. I have my computer, microphone, and then I don't have a tripod, so I have a stack of books that I'm using, and some of them are Tagalog books that I've been trying to read. Okay. So this video probably sucks a lot, but I guess in the future it might be helpful. Yeah.